Network Entertainment. Hi, I'm JB. And I'm Ella. At ito ang Kwentong Callroom, powered by the Pod Network. Hi, are you okay? Tapusin na natin. Gutom na ako. Oh my God! Grabe ka! Don't make them feel that Nakakahagard way. yung angkas. I Ay, sorry. I know. mean, I love angkas kasi Yes. pinapadala niyo yung buhay ko. Sponsors naman dyan. Oo. Yes. Move it. Salamat Oo. kasi napapabilis nyo. Hindi naman yung buhay ko. Pero yung travel time ko. Yung mobility niya. Yung mobility ko. Kahit medyo agaw buhay minsan. Saan ka ba galing? Galing ako ng hindi, wait lang. Sakto yung topic natin Yes, ngayon. oo. Kasi hindi ko sinadya to. Yung angkas driver ko ay inurirat kung ano ang ginagawa ko in life. Ha? Pwede- Sakto. Nagsisikahan pala sa angkas? Mahangin lang. So, parang, yung parang muffled na parang, pero hindi ko narinig. Promise? As in? Oo, pwede. Kasi machika siya. Walang mute option, ganyan. Di ba, may ganyan sa Grab, di ba? Quiet pala, mute. Zoom ba yan? Mute? Hindi. Kasi ang nangyari kasi, so galing ako ng ospital, tapos mga around 5:30 na yon. So parang, abot ba ako ng 6 dito sa recording? So malamang hindi. So ang option ay definitely, angkas, move it, joyride, minention ko lahat, diba? Oo. Ayan. Kahit isa lang sa inyo. Kahit isa lang sa inyo mag-sponsor, okay na. Tapos, so nag-book ako, pero yung default kasi sa phone ko ay home. So yun yung napindot ko na destination. So pagdating ko sa angkas, ganyan, ang nangyari pa nun, hindi siya nakaikot ng ospital, so nilapitan ko siya. Kasi Okay. naglakad ako for 10 minutes para lang hindi siya layo, mag-cancel. Oo, ganun. Ganun ko in-ensure na para hindi siya Mali mag-cancel. ba na pin mo? Ha? Mali ba yung na pin mo? Ang nangyari kasi syempre yun talaga yung episode topic natin. No? Okay lang. Yung last kasi na drop off niya sa ganitong lugar, tas one way, hindi siya makaikot. So, pinuntahan ko na siya para lang... Instead of mas matagal. Oo, para Okay. lang hindi na siya... Umikot. Oo. So, pagpunta ko doon, tapos parang sabi niya, JB po, River Green. Ha? Oh no! Buti na lang. Buti kinonfirm Buti na lang niya. Oo, buti pag drop off ko, ay, bahay na. Ay, besh, ikaw na lang pala. Solo episode na pala to. So, Oh. kinausap ko siya, Kuya, pwede po bang change yung location? Hindi pala yun pwede. Sa Grab kasi, pwede mong i-change, di ba? Kahit tas na magre- nakasakay. Oo, pwede mo i-change. Tapos magre-recompute na lang I didn't siya. know that. So, pwede yun pag namali ka. Lagi akong sure sa destination ko. Yes! Sorry, haggard na kasi ako eh. Namali ako ng pindot. So, pag ano ko, pumayag naman siya na mag-change. Tapos parang Google Maps na lang niya. Tapos syempre, dahil ako nga yung may kailangan, di sumasagot ako ng maayos sa tanong niya. Hindi pwedeng parang kahit pagod na ako buong araw kasi buong araw ako nagdadaldal. Tapos parang, so chinika niya. Okay, Sabi ko, okay. uy, parang alam niyang mag-episode kami on ano. Wow! So, ano ba ang topic natin today? So ang topic natin ngayon ay, inisip ko yung title niya habang nasa angkas. Wow! Very, very productive ako dun eh. Dahil kay Kuya Angkas. Thank you, Kuya parang Angkas. inisip ko, para siyang 101 for non-medical people. Diba? Para siyang ganun eh. Oo. Para siyang briefer. Ano bang tawag doon? Primer. Primer, Ganyan. ayan. Oo, kasi parang in light of recent pag-uusap-usapan sa medical community, Oo. parang alam mo yung may need to define ano yung mga roles. Demystify. Yeah, as what we do here on the Yes. podcast. So, I realized na for us, na in the medical profession, ano na siya, medical speak na siya. It's language that we're all familiar with. But with other people, it's not as easy. Kahit nga yung mga simple words like toxic, ganun. Hindi siya same meaning for other people. Naalala ko lang, meron tayong ganitong episode Yes! nung buwan ng week Yes! Tama ba? Yes, Na yung 2 years using a ago. sentence. Yes, yes. Sobrang love ko yung episode na yun. I know! We should do that again. Dapat pwede na tayo mag-charades. Kasi meron na, parang ano to? Yes. Oo, Ang ganda ganda. nun. Gawin natin yun. Ngayon talaga kami nag-brainstorm, no? Oo. Yung may fishbowl, tapos parang, ako sa'yo, tapos hulaan. Sige. Ang ganda. Ganda. Pwede natin gawin. Oo nga. Oh. Sige. Pero yun nga, ang purpose natin ngayon ay given the lens of someone not from the medical profession, itatry natin i-break down yung mga iba-ibang taong mamimit nila. Yes. So, oh. tao to. Tao lang, 'di ba? Tao muna. Okay. Alam mo, sorry, segue lang. Ang ganda nung pagkakagawa nito ng The Pit. So, it's a medical series that you may be familiar with on HBO Max.
Di ko lang para tayo sponsor nun. Pero on HBO Max, recently, and magkaka-season 2 na nga by January 2026. And ang ganda nung pagkakakita nila ng different roles sa isang duty team, sa isang shift ng duty sa ER. Ang ganda. ER lang siya? Wala siyang ER ward? siya. ER kasi emergency medicine doctors sila talaga. Para siyang Code Black, very ER-centric. Yes. Tapos, pero siya, 1 hour per episode. Parang 1 hour of the shift. Okay. So 15 hours yung 15 episodes kasi 15 hours of the day siya. So 1 whole day lang yun. Para sa 24 by Jack Bauer. Ganyan. Oo. Okay. So as in parang siyang reality show na sinusundan nila. Hindi, kasi sabi mo, yung buong 1 hour, wala yung cuts. Like, walang parang, walang time jump. Hindi. Yung actual length of the episode ay 45 minutes. Okay. Pero ang sinisignify nun ay 1 hour of the whole shift. So may jumps yun, may jump cuts. Edited siya. Hindi siya parang roving lang na. Hindi naman. Okay. Akala ko meron nagcha-chart doon. Parang walang ganap. Hindi. Pero every hour may ganap. As in, tapos hindi siya weird na, di ba, sa 24, feeling mo, posible ba ito mangyari talaga in one day? Yun, believable siya. Pero bakit The Pit? Pittsburgh Trauma Medical Center. That's 3 yung Pinoy doon. Wala lang. Nurses? Nakaka-proud. Hindi! May isang resident, tapos 2 nurses. As in, kasama sa identity nila na Filipino? Yes. As in, they talk in Tagalog. Yes. As in, mag-uusap sila in Tagalog kapag random points of the series. May nagmumura? Oo! May putragis doon. Anyway, ayan. So, ang pag-uusapan natin basically is going through the medical system. Pero bago yan. So, we are Kwentong Callroom Podcast. We're best friends and doctors and our goal is to demystify and humanize medicine. So, to our recurring listeners, thank you. Welcome back and thank you for tuning in. I hope you still enjoy our episodes. You still enjoy joining the conversation, commenting on our posts, liking, subscribing, telling your friends. Thank you for still staying with us and we hope you stay for more. At sa mga new listeners, feeling ko, non-med kayo, tapos parang curious kayo kung ano ba yung mga terms. Feeling ko meron kayong boyfriend or girlfriend na med, meron kayong friends na curious kayo kung ano ba yung mga roles na sinasabi nila pag nagkukwentuhan kayo. Or family member na gustong mas maintindihan. Or parang may recent experience with the health system, whether in a clinic or in a hospital. Feeling ko parang kayo yung angkas driver ko kanina. Yan. Curious siya, ganyan. Tapos parang may mga kinokorek ako. Wow! May nagko-correct ako parang, hindi, ganyan kasi yan. Ganyan. Wow! Habang muffled yung sounds. Hindi ko ma-imagine talaga nag-uusap sa angkas. Paano talaga? Paano? Kuya kasi ganon. May headset. Yung may mic na maliit. Oo, ganun. So, yun. So, sa mga new listeners, salamat at napadpad kayo dito. Hit the like button kung nasa YouTube kayo. Subscribe button. Bell button para ma-notify every Monday, 5 p.m. Kung nasa Spotify, 5 stars. Follow. Bell button ulit para ma-notify. Bell din sa YouTube. Yan. Yes. Because we're also on YouTube. Yes. Tell your friends. Yes. Okay, game. Dahil may experience kang ganun, why don't you walk me through mga tanong ni Kuya? Tingin mo ba helpful yon? Ay, hindi. Kasi yung mga tanong ni Kuya nung una, syempre ayoko i-disclose na doktor ako. Okay. Parang tinatanong niya, actually na-flatter ako. Sabi niya, estudyante ka, sir? Yeah. Kaya naman dadagdagan ko naman yung bigay ko sa'yo. May tip naman po. Dinagdagan ko talaga kasi iba yung location ko. Okay, So anyway, yun yung tanong niya. Tapos sabi ko, hindi po, nag-work na po ako dyan. Tapos parang later, lumabas na, wala ka bang balak mag-doktor? Actually, doktor na po ako, ganyan. Tapos doon na, parang tinanong niya, ilang years magdo-doktor, in total, pag walang tigil. Tapos tinanong niya din kung nag-duty pa ba ako sa ospital, nagto-24 hours pa ba ako, ganyan. So yun, dun sa tanong na yun, na-feel ko na parang ang isip ng mga tao kapag doktor ka, forever kang nagjo-duty. Oo, hanggang ngayon tinatanong kung galing akong duty, galing ba akong shift natin, ganyan, or off ka ba nung araw na to. May ganung concept lagi, no? Oo. So yun. So, anong sinabi mo sa kanya? So sabi ko, nung nagtitraining po ako, nagjo-duty pa po ako, pero ngayon po, hindi na po ako nagjo-duty sa ER, ganyan. Kasi yung hinatid niya ay nasa ER. Before ako. So, hindi na siya makaikot. Kaya parang, okay. Anyway, yun. Pero, siya, no? So, isa yun siguro sa
needs clarification na Oo. there still are doctors, whatever stage in the medical career, na nagjo-duty. Yes. And lalo na sa mga students, talagang may concept of duty sa mga interns, mga clerks. Pero there are tracks in medicine where you don't have to do duties. There are people who do purely clinical, purely OPD, purely outpatient. Meron din naman yung purely ER. Yes, meron ding pure ER. Meron din na mag-rounds and depende na lang kung nasan yung patient niya, kung ward or ER. Pero hindi niya kailangan magstay for a shift. Yes. Pero pupuntahan niya lang sa ER kasi by virtue of location. So, those are the different setups that a doctor can do na not necessarily bound by a shift. Yung mga on-duty cycles usually in the realm of emergency medicine, yung mga nagjo-duty sa mga hospital, sila yung mga on-call na consultants or mga on-call na may may duties talaga yun. Or pag trainee ka. Yan, trainee, yes. So, paano bang atake nito? So ang gagawin natin, sige. so ang perspective natin, so yan kay Kuya, thank you Kuya for your questions. Pero, 5 stars ka mamaya sa akin. pero yung perspective natin ay, kunwari ikaw ay pasyente or loved one na sa ospital. Ay, sorry. Uy, bad. Ay, sorry. So ikaw ay pasyente na nasa ospital. Sino yung mga tao na ina-expect mong makausap, ganyan. Ang ganda, Okay. very patient-centered ka dyan. Of course. Proud. So ang perspective natin ay sa patient. Okay. So, ito only is applicable to most hospitals. Baka may mga differences in your training institution or in your hospital. Pero basically, So, saan na magsisimula yung patient? Sa ER? Na ER, ganun? anong gusto mo? Na ER na or ER, elective? chest pain. Okay. May clinical scenario. Sige, ER muna, ER. Sige, pagdating sa ER, be, saan Yung guard dadalhin? muna yung maaabot. Actually, alam nyo, guard, totoo talaga. Yung guard muna. Totoo. Sa ER. Actually, gusto ko talaga magka-episode sa mga personnel na not doctors, not nurses, not pharmacists, na part mga ng healthcare system, ng ospital. Yes, secretaries, security guards, yung mga social workers. Kasi feeling ko, Oo nga. masyadong tayo lang nag-uusap. Undervalued. Oo. And kailangan, kaya hindi sila nakikilala, na-value yung work nila kasi yan sila pinag-uusapan. Gusto ko yung social worker. Oo, Agree. diba? Totoo. Ano ba yan? Nag-brainstorm lang tayo dito. Okay. So kunwari, si guard. Sige, guard. Alam mo, yung mga guard talaga sa ospital, parang feeling ko, ang dami na lang natutunan by mere osmosis. Pwedeng ko meron silang clinical eye. Oo, diba? Alam na nila na, ay, ito kaya pa nito. Ito parang, ay, doc, parang tulungan niya. Yung parang, Ganyan. alam na rin nung guard na parang, ay, carry pa yan, parang, Grabe ka naman. hindi, feeling Pero ko yung totoo, guard. totoo. Feeling ko Oo, alam oo. niya yan. Sa dami na nakikita niya. Tsaka, di ba, dati nga, sila nagsasabi, sa OB yan, kasi buntis, ganyan. Oo, triage. Oo, Love it. ganyan. So, ayan, nabanggit mo. Ano ba yung triage na yan? Ang bilis ng segue. Yung triage, basically, sila yung nagsasabi kung emergency na ba yung case or... Nag-assess, initial assessment. Oo, yes. nag-a-assess sila. Parang, kasi sa ER setting, hindi naman pwedeng lahat ng darating ay pantay-pantay ng prioritization. Hindi siya first come, first serve. Hindi siya first come, first serve na parang oo. restaurant. Na parang kung may bakanting isang kama, dito po yung one. Yes, Pag may bakanting yes. two, waiting Or po tayo. tatawagin po kayo kapag kayo na next. Oo. Ganyan. So, tinatriad siya, ibig sabihin, parang sinusort kung sino yung kailangan na ng emergent attention or yung urgent lang or yung non-urgent. Oo. May parang, in a way, kina-categorize. So, Oo. hindi pa ito, kasi a lot of people get frustrated na wala pang binibigay na gamot or wala pang binibigay na assessment. Oo. It's because the purpose of the triage is to identify saan siya pupunta Yes. para ma-allocate adequately yung resources. Yung tao, yung attention ng tao, yung limited na capacity. Yes, oo. Kasi kunwari, if talaga namang ang nauna ay, let's say, Nagdurugo. yes, nagdurugo. Nagbe-bleed. Okay, yes, as in, siya yung severe, di ba? Oo, So, severe. kunwari, na siya, bagsak na yung BP, tulog-tulog na. Siyempre, unahin siya. Versus sumakit yung ulo ng 3 days na tapos... Or non-specific, or anything na Oo. tingin natin, kailangan pa ng additional workup, but
not treating will not cause stable yung BP, yes, ganyan. yes. Yung kaya pa nating gawa ng workup, makahintay, na unfortunately I know is uncomfortable. Let's get it out there na it's not fun to wait in a hospital. So, whatever the minority, whatever the severity of the case, it's never fun to wait. And sorry kung talagang ganun meron talagang wait time sa hospital. But, ayun, sana lang mag-gets din natin yung perspective ng triage na ang trabaho niya ay to allocate help where help is urgently needed. Ayun. Pero yun, again, may filter pa si Kuya Guard sa start, no? And then, saka siya dadalhin sa triage. So, yung triage, kapag deem niya na stable, likely kayo yung mga pahihintayin muna bago makita. Nakadeck kayo, don't worry. Pero, nakalista ba? Yes, nakalista. Pero sometimes yun, ang mga sisingit kuno sa pila ay yung mga agaw buhay. Yan. Nabaril, wala ng heartbeat, o kaya sinaksak, yan. kaya na-stroke, na heart attack, ganyan. Yan, so sila yung mga, mapapansin nyo, sila na i-wheelchair or sila na i-stretcher, dadalhin na sa, commonly there's a resuscitation area where the most critical people go. Yan. Tapos, sino pa ang makikilala nila next? So, nasa triage na yung patient. Tapos sa triage, tapos na. Okay. May na-BP na siya. Siguro, sino nag-BP? Yung triage. Yung triage, sino mga pwede mag-triage? Pwedeng nurses, pwedeng intern, di ba? Pwede, minsan dati. Technically, yung doctors talaga yung triage. Pero parang, yung initial vital signs could be student doctor, could be a nurse, ganyan. Pero yung magde-dispo kung saan siya, may triage officer talaga yan, na doctor. Yan. Tapos, later on, depending on the severity of your case, you will be decked to physician na in a training institution is commonly a resident. Explain mo ang resident. So, yung resident, sila yung nakatira sa hospital. Kasi resident hindi, pero yun talaga yung sources of that definition. Resident di ba? Yeah. Residential area, resident. Hindi, pero sila yung mga trainees, na ibig sabihin, sila yung mga doktor na nakapagtapos na ng medisina, nakapag-board exam, pero pinili nila na mag-specialize pa, na magpakadalubhasa. Ay, well, totoo. Sa isang field. Yeah. Kaya nag-further training pa sila. Pero dahil nagtitraining pa sila, they're under the supervision of another doctor na mas may experience, nakatapos na. Yes. So yun yung resident. Trainee sila. Pero may license. Doctor. Nakapagtapos na ng medisina. Yes. Sometimes, well, sa ER likely meron talagang students na lalapit sa inyo na sila naman, hindi pa sila licensed, but they are already usually in their 4th to 5th year of medical training. Kapakilala yan as an intern or clerk. Junior intern. Yes, mga senior ganyan. intern. May ganun ba? May junior intern tawag sa ibang institutions. JI. Yan, mga ganyan. So, magkapakilala yan na usually they will handle the initial vital signs sometimes or mga initial na gagawin. Minsan, yung quote-unquote tinatawag namin na scut work, kumukuha ng dugo or nagdadala ng ganito, yan, mga ganyang bagay. So there are a number of people who can see you, but there will always be that chain of command na may student, lagi yung supervised by a resident, yung resident lagi yung supervised by a consultant. Hindi pala natin nasabi na ang caveat nito ay public hospital kasi baka kasi iba yung experience pag private. Well, true. Oo nga naman. Pero public, may private hospitals din na training institution. Meron din naman. I think yung mas Kasi baka wagtaka kayo, kala nyo sa private institution, lahat consultant, lahat experienced na, ganyan. Pero there are private hospitals who have residency trainings, who have med schools, and typically they have students and residents who are already there. Take note also na yung students, sila ay from the med school. Nag-rotate lang sila sa hospital. Hindi sila employed doon. Rotate meaning, pumupunta sa hospital nila. para ma-expose sila sa mga pasyente. Residents are employed by the hospital. So sila, it's a mixture of both education and employment na they are already past the board exam and they are already being paid to do their jobs, but they're also training such that they need additional skills to refine in the specific field that they chose. Very well said. Wow! So yun, so resident yung makikita niya. Yes. Usually pag public hospital, yun muna yung mag-a-assess. Pero yung bantay pala, ginagamit ba yun sa private institution? Caregiver, Ang tarin ng caregiver. Kamag-anak, ano ba?
Ano man tawag? Hindi ko alam. Relative. Baka relative. Relative siguro. Yung bantay kasi, yun yung ginagamit ng term, at least sa ospital namin, to denote anyone na kasama. Oo. Para kasi siyang, not necessarily gender kapamilya. neutral kasi siya, si kuya, si ate. Career neutral siya. Oo. Kung professional ka man hindi, bantay ka pa rin sa mata namin. So yung kasama nun, yung bantay, pupunta na siya dun sa kung stable at di kailangan yung bantay bedside, magpapalista na siya. Yes, Gusto mo yun? Mag-registration. May palista muna tayo. Registration yun. Registration. Yes. Kasi lalo na kapag wala ka pang previous record sa ospital, kailangan mong mag-fill up para magkaroon ka ng patient ID, number, ganyan. Ganon. Kailangan makapasok yung patient sa system. So yung bantay, dun muna siya. Pero sobrang, something I've always been interested in, sobrang culture-specific nung pagkakaroon ng bantay sa atin. Actually, ang mas hindi ako sure ay kung watcher ba ang tawag sa iba. Kasi ang translation pag watcher niya, kasi ay Paul Watcher na isip ko or parang watch, anong pinapanood? kasi as in may form yun, alam ko na parang na may 24-hour responsible watcher. Na hindi naman siya required, at least sa pagkakaalam ko, sa ibang ospital. Or ewan ko, requirement ba siya in most hospitals in the Philippines? Na Regardless kung private or hindi. Na may kasama, na parang na hindi pwedeng like punta ka lang, tapos ikaw wala akong kasama, ganyan. Sa mga pelikula kasi parang palagi hinahanap, nasaan yung kasama mo? Parang yung ganun, di ba? Alam mo, I'm Sa such a The Pit? fan, sa The Pit. As in, parang dadating lang sila. Tapos, Iba kasi talaga. Oo, tapos parang ang mangyayari, tatanungin yung patient kung may kasama siya. Dahil lang, para lang ma-inform na nasa ospital siya. Pero hindi kailangan yung watcher Hindi siya necessary para mag-fill up ng form. Kasi, sad to say, in a public hospital, sometimes, these watchers, caregivers, bantays, what have you, sometimes they become an extended workforce na, syempre, mali. Kasi, hindi man sila paid, hindi sila trained, ganyan. Pero, sometimes we're tasked like registration or filling up or dadalhin ang something to somewhere else, ganyan. Ano pa yung dati nung hindi pa masyadong okay magdadala ng sample ng dugo, yan. ng ihi, tapos parang as a bantay, maliligaw-ligaw ka pa kapag... Besh, yung tatay ko, may tatay na hari sa bahay, parang dati nung Sino ospital? yung tito namin. Parang, nung na-hospital yun, parang siya yung kasama. Tapos, parang alam mo yung mag-extract ng dugo, tapos kailangan mag-catch ng dugo, ganyan. Assisted pa nung... Oo, si Papa yung nag-catch ng dugo, ganyan. Tapos siya yung nagdala sa lab para i-submit, To be fair ganyan. naman, may improvements na ngayon. Hindi naman na ganyan. Hindi na ganyan. Pero grabe, it could be like that. Oo, no? Lala, no? Grabe yung taga-catch. Oo, Gets yung taga-dala. Sana in-employ nyo na rin ako. May bayad po ba to? Oo. Yun. So, yun yung mga possible na lumapit sa inyo. Yan ay sa ER na baka maguluhan ka. Kaya, ito, note na lang to trainees, residents, mahalaga magpakilala talaga. It's really important. Naintindihan ko lang din talaga nung nagkaroon ako ng mga kamag-anak din na na-ospital. Na ikaw din kasi, kahit pa ako, alam ko naman na may mga ganitong darating, gusto ko malaman sino yung kausap ko, di ba? So, important kahit na nagmamadali, pakilala ka lang, hello po, ako yung student doctor in charge sa inyo, ako si Dr. Ganyan, kami yung resident, kami yung consultant, ganyan-ganyan. Those few seconds really matter pala. Ayun lang. Kasi, I admit, madali siyang i-brush off, para lang, diretso ka na lang sa'yo lang, nakunan nyo na po ba siya ng sugar, ganyan, or okay lang po ba siya, ganyan. Wala nang pakilala. Just yun. I think it also helps dignify the experience because it's already a terrifying experience to be admitted. Agree. Yeah. Yan yung sa ER. Sa ward, ganun din naman similarly, di ba? Wait lang, nasaan yung patient? Ay, sorry. Nasa Naiwan ER pa natin. din. Hindi ba i-admit? I-admit. Sige. So yung patient... Ano pala talaga? Susundan natin yung story. Diba? Sa yung patient perspective Okay, So sige. parang stable, ganyan. Tapos parang na-resuscitate na siguro. Kala ko heart attack, hindi pala. Okay. Ay, stable. Stable. CSAP. Why not costochondritis? Sige. Pauwi na yun. Tapos na yung episode. Sorry. Kailangan pala ma-admit. Kailangan ma-admit. So parang yung patient, ganyan. So parang, meron titingin na resident, tapos after ma-stabilize, pag meron ng bakante sa loob, tapos kailangan i-admit, so i-admit. Yes, Sino yung magtutulak? Hi there, my name is Earl, and I'm the host of Philippine Campfire Stories.
After this episode that you're listening to, baka naman gusto mong mag-check ng mga horror stories sa mga folklore and urban legends na nangyayari sa Pilipinas. Mga true horror stories shared in a manner na hindi ka naman matatakot pero ma-entertain ka. Go ahead and check out Philippine Camper Stories and we have over 200 episodes just waiting for you. See you there! Meron ding mga tao na ang tawag formula orderlies. We call them... orderlies. Very Harry Potter. Orderlies talaga. Oo nga, alam ko naman. Gurney. Gusto mo yung Gurney? Gurney, love it. Pahingin ng Gurney. Gurney. Stretcher. Gurney. Gurney. Tapos. Ayan, so, sila rin ay typically naka-scrubs or naka-uniform ng ospital. Tapos sila, nila? Sila yung nagagawa ng ibang errands sa ospital. Whether it be paghatid ng mga patients na naka-wheelchair, naka-stretcher, or sometimes sila yung dadala ng supplies, specimen sa labs minsan. Minsan sila yung nagpapatulong ako maghanap ng wheelchair kasi sila naghahanap. Yan. Pero ngayon, anong tawag? Manong pa rin ba ang tawag natin? Manong sa institution natin. Sa institution natin. Oo. Pero nagtaka rin kasi ako for a long time kung ano yung translation. Hindi ko talaga alam. Manong? Orderlies pala. Orderlies. They are also officially employed. Pero, hindi ko alam kung iba sa kanila ay JO. Parang karamihan na JO. Pero alam mo, na-realize ko, important yung magandang relationship with them na okay, na hindi ka parang basura na parang doktor na hindi mo sila tatrato as equal. Kasi, naalala ko nung intern or clerk ako nun, alam nila kung saan nakatago yung mga wheelchair. Naman. Sila talaga may alam niya. Oo. Tapos parang minsan, hindi ko alam kung ino-hoard ba nila kasi parang kailangan din nila pag nagpatawag. Hindi, parang they're saving it for a time na kailangan siya. Oo. Kasi ang tendency kasi niyan, talaga may mga kailangan na upuan, ganyan. At saka ang galing nilang mag-maneuver. Alam mo yung isang kamay stretcher, tapos isang kamay oxygen. Yan, pero natutunan ka din yun ng intern. Kasi nga parang necessity. at some point, kulang. matututo ka din kasi hindi rin naman sila laging nandyan. So, usually, there's just a few of them per shift. And laging may gagawin din yan sila. So, ang mangyayari, minsan yung pagdala sa x-ray Lalo station, na kasi pag yung ganyan. schedule mo ay for example 8 p.m., wala pang manong kasi meron pa siyang ibang inaasikaso. Yes. Ikaw kesa talaga mawala yung magdadala. schedule mo, ikaw na, di ba? Tapos ikaw yun, it's really just pushing the stretcher, ganyan. Alam nila kasi di ba, yung sa institution kasi namin, maliit lang yung elevator. Alam nila yung tamang angle para maipasok. Kung sino unang papasok, stretcher ba? Diyos ko, memories of internship. Parang natatrigger ka dito. Ay, sorry. Okay ka lang ba? Okay Wow. Na-excite lang ako. Yes. Tapos, huwag natin kalimutan na bago siya ma-admit anywhere, kakusapin, may nurse din siya sa ER. Yung charge nurse. May nurse siyang assign na iba yung magiging assign sa kanya ng nurse doon sa charge nurse. So, tandaan din natin na per resident or nurse ay may assigned na patient. Kasi often nakikita natin sa ER na, or sa ward na tatanungin ang isang random person kung kailan po i-admit si ganito. Or nasan si patient ganito. Oo. Hindi necessarily kilala nung nurse or nung resident yung patient. Kasi maaaring hindi siya yung assigned doon. Kaya sila parang hindi nila alam, ganyan. And, well, if we had all the time in the world, kaya naman natin yung itanong or i-figure out or tignan yung chart. But unfortunately, parang everyone will be up to something at some point. So, minsan di talaga nila alam and mag-move on na lang sila sa next task nila. Not making excuses for being rude or being bastos, pero minsan yun yung nangyayari. Kaya pag tinanong nyo kung, or sinabihan nyo na, hindi na tumutuloy yung dextrose, hindi po yan sa akin. Mapapasabi yung nurses. Tinitigil ko na lang. Kung tumigil kung yun lang naman pala kailangan mo. Pero kung kunwari mga tanong, lumabas na po ba yung lab results ni ganyan? Yun daw yung hinihintay. Hindi ko na yun masasagot. And ayoko din kasing sumagot ng mali. Kaya, hindi siya dahil ayokong tinatamad ako or ayokong sagutin yung tanong. Kaya, alam mo na, dito talaga importance ng communication na parang isa-set mo din talaga yung expectation. Ayun din kasi, dahil we live in this world na yung language tayo nagkakaintindihan. Minsan nakakalimutan natin na hindi nila gets talaga yung process. Kasi hindi naman yun, di naman siya basic stock knowledge na isang tao na alam mo yung next step sa ospital. So, I haven't been able to do it perfectly, but I try to make it a point na hindi lang ako basta interview na
tatanungin mo, and then after, sige po, pupunta po muna ako, kakausapin ko muna iba yung doktor, titignan ko yung laboratory ninyo, and then may sisimulan tayong ganitong gamot. Kaya pala pag OSCE ng student, importante nag-annotate ka. Oo, and I realize, yun yung application niya in real life pala. Na i-explain mo kung bakit mo to gagawin, ano yung expect ng patient na gagawin next. Na it doesn't seem like much in the moment and may even seem like a waste of seconds of your time. Pero important pala siya just to orient the patient kung anong gagawin. As simple as, sasabihan ko po yung mga nurse na i-monitor yung BP nyo every 4 hours, i-check po yung sugar nyo every 4 hours, wag po kayo magugulat. Natutunan ko din yun from one of our consultants na important yung pag-orient sa kanila nung mangyayari. Kasi hindi nga naman talaga nila alam yun. And we tend to forget. Kasi sabi mo, very stressful times yung ma-admit ka. So parang to lessen the uncertainty, bigyan mo naman sila ng ano bang next na mangyayari. Yes. Diba? Even if kasi we tell them na tanong lang kayo kapag may kailangan, hindi rin naman nila alam itatanong eh. Yun. True. Yeah. So nakapasok na yung patient. Tapos pagdating doon nung patient, tapos nung watcher, so dala-dala nung manong, ganyan, ang sinong sasalubong? Yung nurse na nasa ward? Yung nurse na naka-assign na sa ward. Ayan na. So, sila usually yung magka-facilitate ng admission. Meron din yung mga ward rules, i-orient sila, yung mga... Nagkaganyan, di ba sa private? Wala siguro. Hindi, wala siguro. Pero may orientation din. May orientation din? Hindi kung saan sila lalapit for this. May orientation din na parang ito yung, di ba sa private, may ano pa yan, may packet ng mga gamit sa ospital, ganyan. Baka may orientation video. Parang flight. Pwede. yung sa flight attendant. May ganun. Yun, tapos usually may kit yan or kaya may papapirmahan na forms for admission. Yes, ganon. yes. Yun yung, yes. Tapos, after na mahatid nung nurses doon, ano nang next na mangyayari? After na mangyari, ma-admit siya sa room, sa bed niya or sa room niya kung sa private. And then, yung nurses, yung magkakabit ng mga stuff. Sila usually yung may alam ng mga ongoing na meds. Sa kanila sila yung nag-endorse. And then, huwag kayong magugulat. May darating ulit na resident. Yung resident na to, pwedeng pag sa training hospital, usually, mag-iiba na siya. Kung sino yung, hindi na siya yung same na makikita mong residente nung nasa ER. Yes, kasi usually iba yun na. Pwede, depende kung ano oras ko dumating. Pwedeng yun yung assign na doctor na sa'yo, pwedeng siya lang din yung naka-duty. Yes. Nung araw na yun. So, parang basta may darating sa inyo, and huwag kayo mag-i-interview din yan ulit. So, isa siguro sa, I guess annoying din naman talaga, na paulit-ulit kang tatanungin. Totoo. Na nagsasuffer ka na nga dito, tapos parang every time may magtatanong sa'yo kung what happened to A, B, C, D. Lalo na kung ang dami nang nangyari sa'yo. Totoo. And kung, sobrang in pain ka, ganyan, mahirapan ka na mag-explain. Kaya nga parang, kasi isa yun sa need for the bantay, kasi sila yung taga-explain, di ba? Pero, ayun parang, hirap din yun for the patient, but it's still important for the training of the residents and students. So, not that hindi unahin yung patient, pero these redundant measures are also done para din walang mag-fall through the cracks. Yun, isa yun. So parang meron siyang training tsaka service component, yes, no? Yes. Tsaka ako, sobrang na-appreciate ko nung student ako na very patient yung mga patient na magkwento. Yes, na parang hindi sila nakukulitan, tapos nag-volunteer pa sila ng information. Tapos parang naalala ko din na parang isang patient sinabi sa akin, okay lang po, Doc, kasi po alam ko makakatulong po ako sa mga future na doktor. Diba? Parang, diba? Parang deserve ma-discharge. May ganyan din akong senior dati, na ganun yung pagkakapakilala niya sa akin nung student ako na tinuturuan po namin sila para maging doktor sila katulad namin at tama yung gawin nila kapag sila ay sila ay naging doktor na. Feeling ko maganda rin yun kasi nasa-set yung expectations ng patients na mas maging pasensyoso or parang mas siguro mas less na maging irritable in a way or parang yung bantay maintindihan niya na okay kaya pa ulit-ulit kasi ganito, di ba? Ginawa din yan sa dapit. Pinakilala as in we have student doctors with us, do you mind if they tag along, ganyan. Ganyan. Important din talaga yun, parang as a consultant or sa resident, ikaw kasi yung mas makakapagpakilala or makakapag-set. Kasi yung student doctor, syempre mahiya naman yung mag-introduce ng sarili nila na ganyan. Kaya ako, ang ginagawa ko, pag kanina sa OPD, sa bossing. sabi ko kanina parang, Dr. Besa po ako,
ikukwento lang po sa akin ni Doktor na pag-usapan ninyo, tas kung meron po kayong tanong, magsabi lang po kayo. Yung mga ganong expectation. Tsaka helpful din na tawagin mo silang doktor. Naman, oo. Yung clerk at intern. Kasi parang, ewan ko, parang yung iba kasi ay parang nababawasan yung confidence sa mga clerks at interns. Kasi alam nilang parang estudyante. Pero kung idugtong mo yung estudyanteng doktor. Or kahit student doctors naman. Ayan, ayoko din kasing i-deceive sila. Totoo din naman yun. Totoo. Kasi parang kailangan, you just have to be as transparent as possible. Na student doctors po sila. Ganun din tawag sa amin ng nursing. Student nurses naman. Student doctors po sila. Kailangan mo lang emphasize siguro that you're supervising them. Lahat ng galaw nila ay alam mo. Yun. Kasi may ganung concept in a training institution. Actually, in most institutions, may team talaga yan. Hindi isang tao ang responsible. Lumipad sila. Yes. Lumipad ang team namin. So dahil nabagit mo na yung team, itong patient, meron pala siyang nalaman natin na meron siyang CKD. So, sinong tatawagin? So, may nirefer siya. Nirefer siya sa isang fellow. Yes. So, as a former fellow, what is a fellow? So, ang fellow naman, so, di ba, nag-board exam, and then if you chose to do a certain a certain specialty, that's residency. Okay. Within the residency, possibly pa na meron pang subspecializations yan. Magpapakadalubhasa ka pa lalo. More. So, kunwari sa atin, internal medicine, meron pa yung subspecializations na commonly alam na as cardiology, pulmonology, endocrinology, medical oncology. So yan, sa kasong ito, ang tatawagin ay nephrology or yung mga doktor sa bato. Yes, doktor sa kidney, sila yung mga marunong magpa-dialysis, ganyan. So, huwag kayong magugulat kapag biglang, ibig sabihin nun, may isa pang part ng team na tinawag kasi may expertise na kailangan to further improve your care. Kasi maaaring yung doktor na in charge sa inyo, hindi na siya master or hindi na beyond his or her competency Yes. And alam niya na disservice sa'yo kapag magmamamarunong siya. Mas gusto niya na isang taong nagpakadulubhasa nga doon sa field na yun, yung titingin sa certain aspect na yun. Yes. So, wag kayong magugulat. May isang set na naman na mag-i-interview. Likely may darating ulit na fellow na under the supervision pa rin of a consultant. Ayan na nga. Wow. Nag-grounds na ang consultant. Yes. Kasi parang syempre, lalo na sa training institution, lahat ng mga ginagawa ng residente ay ine-endorse siya sa consultant. Yes, Ine-endorse meaning pinapaalam niya or ini-inform niya yung consultant na expert na ito yung gagawin doon sa patient. Kasi nga training institution. So, kunwari siya, yung captain of the team talaga ay yung consultant. So, siya yung nag-oversee sa residents, sa clerks, sa interns. Yan. So yun, so pag sinabi mag-rounds, parang mag-iikot-ikot sila sa iba-ibang pasyente na under their team na inaalagaan nila. Take note na this is different from the individual rounds na ginagawa nila. Kasi mapapansin nyo, kung nga ikaw yung naka-admit nga, multiple times in the day may dadaan sa'yo. Yes. Na oftentimes, baka pare-pareho yung tanong nila or umihina po ba kayo? Mga ganyan. Or kung kunwari naman, kamusta po kayo kagabi? Ganyan. Or kunwari naman may subspecialty siya, may certain siyang tatanungin na siya lang yung nagtatanong. Yan. So may mga ganyang bagay and it might feel repetitive but again, dahil nga it's important to have a lot of eyes looking at the patient para collaborative and ma-improve yung care sa kanya. And also for training of the younger students. Ganun. So, yung rounds na nababanggit ni JB ay team rounds yun. Na lahat sila iikot and then i-update nila yung consultant. Kasi parang iba kasi parang sabihin ng mga nurses, ay, di pa po nag-round si doc. Ganyan. Yun naman yung individual na parang dinadaanan ng patient. Pero yung rounds na tinutukoy ko kasama yung consultant, yun yung kinukwento ng residente or ng fellow kung kamusta yung patient. Tapos yung consultant, makikinig siya. Tapos yung consultant, pwede rin magpakilala sa inyo. Yes. Na parang examinin din kayo, kamustahin din kayo. Usually, disposition yung goal niya. Disposition meaning para sa mga ano? Meaning, kailangan at that point, ma-clarify yung goals of care, yung goals of management, makapag-decide, ano yung gagawin natin in the next few days, ano yung management natin for this problem, ano yung mga kailangan pa nating i-follow up or kailangan nating i-figure out sa kasong to, kailan to papauwiin, ganyan. So, yun yung mga important na makita. So, sa states nga, ang tawag dun sa individual rounds, pre-rounds yun. Yung true rounds ay yung kapag kasama yung consultant. Ganun. Parang pre-round. Kaya yung interns may pre-round sila. Kaya sa alam nila, twice nilang maikutan yung pasyente. Yun. Tapos, so, yan na yung lahat ng doktor. Tama ba?
na pwedeng dumaan? Yes. Oo. Tama ba? Oo, tama. Pero kasi ang daming kwento. Pero kasi itong patient, may mga pinapabili sa kanya na unfortunately wala dun sa ospital. Pero wala rin kasi siyang pera. Kulang yung pera niya. So sinabi nung nurse na, lapit kayo sa social worker. Ay, ganda. Gandang segue. Binabato ko sa'yo na. So ano ang social worker? So, typically, may social worker sa mga ospital na ang role talaga nila is to handle these kinds of difficulties, whether financial or for cases of patients na walang family na kasama or sa mga cases na mga minor na walang parents, na sinahanap yung legal guardian. So, for cases like that na kailangan ng more of yung help ng social workers, sa kanila lumalapit. And sila yung mag-connect sa patient to charitable institutions, sa mga available funding para matulungan sila. Tapos isa pa, may mga pwede pang dumaan pala sa kanya. Ay, ano pa? Kunwari, refer yung pasyente for physical therapy. Ganyan. Sino pa yung pwedeng dumaan? Kasi dahil nga, halimbawa na stroke yung daming nangyari sa kanya. Ano na to? Disease agnostic na siya. So halimbawa kailangan ng patient ng rehabilitation, meaning kailangan niya ng mga exercises sa paa, sa kamay, ganyan. So merong pwedeng pumunta na physical therapist. Yeah. So typically may dadaan na therapist, depende kung anong prescribe sa inyo, kung ano yung gagawin nyo. Pero yun din, sila rin ay personnel ng ospital. They may also bring with them a student physical therapist para maturuan din sila. Pwede rin dyan, merong dadaan na taga-dietary. Yes, mga nutritionist naman. Parang tuturuan kayo paano yung tamang pagkain. Lalo na kung pauwi na kayo. Lalo na kung pauwi na yan. Or tama. yung iba darating for assessment kasi nga gusto malaman bakit malnourished yung patient. Ganyan. Pwedeng mag-food recall. Ganyan. Ang mga others na pwedeng dumaan, sometimes there's a clinical pharmacist na not always nadadaan sa patient, pero at least dadaan sa area para ma-check, mag-double check ng mga medications, ganyan, o kaya mga drug-drug interactions. Tapos yung patient, medyo na-intubate, ganyan. Halimbawa na-intubate siya, tapos parang nagsuspect na baka merong pulmonya o pneumonia, pero hindi siya makapunta sa X-ray facility. So merong pupuntang RadTech. Okay. Gusto mo yun? Pinapunta natin lahat. Saan pupunta? Ay, sorry. Okay, so ang RadTech naman, sila yung mga personnel din ng ospital who are the ones, kung naranasan yung magpa-annual PE, ganyan, sila yung nagpapa-X-ray sa inyo. Yung nagsasabi na parang, wag po hihinga. Ganyan. Ng malalim, okay, tigil. Tigil. Tapos na. RadTech Radiation Technologist. Okay. Meron ding, anong tawag sa kanila? Ano pa yun? Yung sa APG. MedTech. Hindi, iba pa respiratory therapist. RT. RT. Kasi nga na-intubate yung patient, so merong pupunta para magdala ng machine. Yeah. Para Hindi lang naman magdala ng machine. Ay, sorry. Sila din nagmamanage ng machine. Hindi pa ako tapos. Siyempre dadalhin muna. Siyempre sila yung mag-a-adjust ng settings, ganyan. Alam mo, sa States part sila nung rounds. Oo. Kasi sa atin, yung rounds natin ay mostly doctors. But in other countries na I think should also be done. Pero tinatry na rin yung multidisciplinary na huddle. Pero for patient safety yun not necessarily for us. Baka start. Sana. Give na natin yan. Pero kasi siya, parang kasama yung pharmacist, kasama yung nutritionist, kasama yung nurse on duty, na mahirap siya gawin kasi it will take some time and will take a chunk of your time. Pero maganda kasi siya para everyone is on the same page. Yes. Para lahat tayo, pareho na nakikita. Kasi nag-uusap lang tayo sa chart. Oo. Okay. Ayun. Have we covered everyone? Also note na itong syempre yung syempre dahil may mga labs na pinagawa. Nabanggit mo naman na kanina yung mga nagkuha ng dugo. Yung mga medtech. Phlebotomist. Ayan. Sila medical technologists. Sila naman, ang prime role nila ay para sa laboratories. Nabutan pa namin yung time sa hospital na walang phlebotomist. True. So, yung time na yun, students or residents yung gumagawa. But in institutions where there are phlebotomists, sila yung gumagawa nun. Yes. Although they do their rounds at specific times. Yun. So, baka, ayun lang, para magtaka kay ang daming dumadaan na iba-iba yung ginagawa. Tapos, take note na these people, they can also have shifts. Okay? Pero, usually, mga may shifts dyan ay yung nurses, may nagpapalitan yan sila, yung mga phlebotomists, nagpapalitan yan. Baka another episode yung shifts. Yes. So, pero, lang na, baka magtaka kayo, bakit yung resident hindi nagbabago? So, yung resident talaga, ay usually, pag siya yung assign sa inyo, aside from the duty time, siya talaga yung babalik-balik sa'yo. Pero may ibang institution na shifts di ba? Na
na parang Depende. sinaside ka nila. Kasi di ba for example sa social media, yun yung parang nagiging matunog na iba na naman yung doktor ko, iba na naman yung doktor ko. So depende. Depende. I think nabanggit mo na to sa dating episode na dapat sana pinapaliwanag na nagpapalitan. Yeah, and kasama yun sa orientation na ako yung dadaan sa inyo araw-araw, sa gabi kapag may needs po kayo, may on duty po. Ganyan. Kasi para alam din nila when to expect the doctor to come. Yes. Kasi ayaw din naman natin na na-invade yung personal space ng doctor, yung boundaries ng work and personal life. So, important din yun. And alam mo, na ano ko talaga ito, super important ng communication, na ma-communicate mo yung members of the team, ma-communicate mo yung mga gagawin sa pag-stay niya sa ospital, ma-communicate mo yung plan of care. I think yung sa mga rounds, important din na nalalaman yun ng patient na, okay, ang plan namin ay mag-antibiotics ka for 5. Di naman niya kailangan ng full pharmacology lecture. Kailangan niya lang malaman na ito yung plan sa kanya, pag nag-improve siya based on XYZ, makakauwi siya. Ganon. Ayun. I think something that we can all learn from. Not just yung patients or people not in the medical profession. For us din, in the team, in the hospital, just to make it a more comfortable experience for something that's already very horrifying. Agree. Ayun. So, na-extubate na yung patient, pauwi na. Hindi, syempre kailangan natin ng closure, sige, pauwi sige. na. Ano pang kailangan niya? Siyempre, yung nurses kakausapin, yung doktor. Kaya mga final discharge plans, ganyan. Well, sa pay may billing, so dadaan sila sa billing. Ganyan. Parang dadaan sila sa, hindi ko alam kung anong tawag sa ibang ospital pero usually meron yung cashier, billing services, ganyan. Tapos uwi na. Ano ba? Si Manong ulit, Manong i-wheel ulit. out na. Siya yung last touch. Last touch! I love it. Ayun. Nakatulong kaya to? Sana. Hopefully, no? Kasi parang hindi pa ganun ka-common yung knowledge na ganito. I think sa ibang bansa kasi parang mas knowledgeable sila sa processes ng hospital. Talaga, parang hindi din. Talaga ba? Parang, kasi nakikita ko pa din yung mga nagagalit na student yung kumausap sa kanila, ganyan, ina-expect nila, consultant agad, ganon. So, I think, may gap pa rin. Hindi siya masyado sa kung training o hindi. It's more of hindi talaga expected dapat sa mga tao na not in the healthcare profession to be aware of these processes. Kahit pa tayo alam natin, it took us years to get it also. So kailangan din ng konting grace in explaining and patience sa patient sa pagpapaliwanag kasi tanda natin kaya sila nandito kasi they're going through something. I'm not saying I'm not excusing patients na bastos, patients na namamahiya, patients na nasi-shame. I'm not excusing them, but kaya nila yung ginawa kasi may pinaggalingan din. And kaya natin ginagawa yung mga ganitong episode is somehow, sana, ma-close yung gap na yon that I'm afraid is really widening yung gap. Parang papunta ka ng next episode. Ay, oo nga. I mean, ang ano na yun, parang these problems, these issues that come up, they widen the gap between the healthcare delivery system and the people it's meant to serve. And that's scary in a country where healthcare is already very much broken, na hindi na nga siya ideal and hindi na nga perfecto yung pag-acquire na health services. Magiging kalaban mo pa yung mga nurses, mga doktor. That's the least of what we need right now. Mas kailangan nga in a system as broken as ours, kailangan mas may pasensya tayo sa isa't isa. That goes for the patients and that goes for the healthcare team. Gandang closing. And I thank you. Gandang closing. Ayan. Okay. Labas mo kasi. Di ko So, sana na-enjoy niyo yung episode na to. Sana nakatulong. Sana, I know there are some things that will be painful to, and this might be triggering for other people, but I hope this clarifies some things. Or kung curious ka lang, sana na-satisfy yung curiosity. So, if nagustuhan niyo yung episode na to and if you want to see more of our episodes, please follow Kwentong Callroom Podcast on Spotify and YouTube. We drop episodes every Monday, 5 p.m. Pwede rin balikan yung past episodes namin. Feel free to comment on our episode questions. Ang tsaka ng ano natin. You can also follow us on social media for more chika and updates. We're Kwentong Callroom Podcast on Facebook and YouTube.
at Callroom Podcast on X, Instagram, and Threads. You can also join our Discord community, Callroom Tambayans, our official community server where you can join us at iba pang mga ka-callroom. So each week, meron din tayong episode question that we post every Friday, 12 p.m. to keep the conversation going. At kung gusto nyo makarinig ng... Kung gusto nyo mag-send ng questions, concerns, at chief complaints, open na open pa rin ang kwento mo sa Callroom. It's official... It's a Google form. Google form where you can submit your questions to us. Official, general. And if you want to reach us via email, you can reach us at kwentongcallroom@gmail.com. Ayan. Okay na. 3 years na. Feel ko pag 4th year, kabisado na natin. Oh, sana. Binabago rin naman kasi natin. Sige. With that, I'm Ella. And I'm JB. And this has been Kwentong Callroom. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.